Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Tinatanggalan ko siya ng karapatan dahil alam naman niya na naghati na kami. Ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya, pero ano ang iginanti niya? Ang kwento natin ngayon ay naging trending nga kamakailan dahil dalawang pasaherong walang kamalay-malay ang pinagbabaril sa loob ng isang pampublikong bus ng hindi mga nakikilalang mga lalaki. Isa nga sa mga biktima ay isang babae na kinalalang si Gloria Mendoza Quiliano, 60 years old na mula sa Cauayan, Isabela. Pang-anin sa 10 magkakapatid si Gloria. Mayroong nag-iisang anak si Gloria at ito nga ay si Charlito. Ito ay anak niya mula sa una niyang asawa na 80 years old pero sila ay hiwalay na. Ang lalaki namang biktima ay kinilalang si Arman Bautista, 55 years old na mula sa Coronadal City, South Cotabato. Sina Gloria at Arman ay 5 taon nang mag-live-in partner at nagmamay-ari nga ng mga negosyo. Si Gloria ay may bukid at paupahan, samantalang may bakery naman si Arman. Ang pangyayari, November 15, 2023. Bandang 12:15 ng tanghali, nakuha nga sa CCTV na makikitang nakasakay sina Gloria at Arman sa isang bus ng Victory Liner. Ang bus ay nanggaling sa Tugigaraw City at sumakay nga sina Gloria at Arman sa Cauayan, Isabela. At papunta nga sila sa Tarlac ng araw na iyon. Magkatabi nga ang dalawa habang natutulog at nakapwesto nga sa harap ng bus malapit sa driver nito. Ang bus ay isa nga ang Deluxe Victory Bus at na mga oras na iyon, ang bus na ito ay binabaybay ang kagubatang bahagi ng Barangay Munuli, Nueva Ecija na biyaheng Sampaloc. Habang nasa biyahe, 2 pasahero nga na nakaupo sa likod ng bus ang tumayo at naglakad papunta sa unahan ng bus. At nang nakarating nga sila sa bandang unahan ng bus, ay bigla na lang nilang pinagbabaril sina Gloria at Arman. Pagkatapos ay tinakot at inutusan nila ang driver ng bus na huminto at buksan ang pinto ng bus. Ang mga sospek ay bumaba sa masukal na gubat at nakatakas nga ang mga ito. Ang 2 lalaki ay parehong nakasuot ng camouflage na shorts, ang isa ay nakamas at ang isa naman ay hindi. Nag-drive naman ang bus driver papunta sa pinakamalapit na stasyon ng bus para isumbong ang nangyari. Nang makarating nga ang bus sa Barangay Huson, nagpa-blatter nga ang bus driver tungkol sa nangyaring insidente. Ito nga ng konduktor ng bus, nasa 38 ang kanilang mga pasahero nang mangyari ang krimen. Lahat nga ng mga kaganapan ay nahagip ng dashcam ng bus at agad-agad ngang nag-viral sa social media. Sa kasamang palad, dead on the spot sina Gloria at Arman dahil sa kanilang mga tinamong pinsala. Ay naman sa kapatid ni Gloria na si Susana Mendoza, noong November 13, nakauwi pa umano si Gloria sa Isabela mula Tarlac. Pero dahil nga sa pagmamadali nitong umuwi ay may naiwan siyang mahalagang bagay kaya agad siyang bumalik sa Tarlac noong November 15. Pero ang pinagtataka ni Susana ay may sasakyan naman ang kanyang kapatid pero hindi niya ito ginamit. Sinabi din ni Susana na 4 na araw nga bago ang krimen ay hindi na niya nakausap pa si Gloria. At ng araw nga ng krimen ay nagtaka siya bakit hindi nito dinala ang kanyang cellphone. Dagdag pa ni Susana, may hindi pagkakaunawaan sina Gloria at ang kanyang nag-iisang anak. Sinabi umano ni Gloria sa kanya na gusto niya nga pumunta sa programa ni Senator Raffy Tulfo para maayos ang gulo niya sa kanyang anak. Pero hindi naman ito nangyari. Sa kabilang banda,
Naimbitahan naman sina Susana sa programa ni Senator Raffy Tulfo matapos nga mag-viral ang insidente. Ayon kay Susana, ang pinag-aagawa ng mag-ina ay tungkol nga sa mga mana ni Charlito. Hindi na din daw nakakausap ni Susana si Charlito noon, pero matapos nga ang krimen ay tumawag sa kanya ang pamangkin. Kinumpirma naman ng isa pang kapatid ni Gloria na may alitan nga si Gloria at ang kanyang anak. Huli niyang nakausap ang kapatid noong November 8. Ang alam niya din ay dadalo dapat si Gloria sa isang hearing laban sa kaso niya sa kanyang anak noong November 8. Ilang araw nga bago maganap ang krimen. Ayon nga sa kapatid ni Gloria, napakabait nito at wala siyang ibang maisip na kaaway o makakagawa ng ganon kay Gloria maliban nga kay Charlito. Dahil dito, nagsimula ngang mag-imbestiga ang mga pulis. Nagsagawa sila ng isang manhunt operation para mahanap ang mga sospek sa krimen. Una nilang tiningnan ang anggulo na gun for hire ang mga ito dahil tila planado talaga ng mga sospek kung saan sila tatakas nang hindi sila matutunton ng mga pulis. Nalaman nga din ng mga pulis na nakaalitan at nakaaway nga ni Gloria ang anak niya bago ang krimen. Sa investigasyon, lumabas na kaya nagbiyahe si Gloria noon papunta sa Tarlac ay para pumunta sa bahay ni Arman at kunin ang mga alahas na halagang 500,000 pesos. Masama noon ang pakiramdam ni Gloria kaya nag-commute na lang sila at babalik din naman ng araw na iyon sa Isabela. Huli nga itong nakausap ay ang kanyang kasambahay. Dagdag pa ng mga pulis, hindi lang pala si Gloria ang walang dalang cellphone ng araw na iyon kundi pati si Arman. Iniwan pala ni Arman ang cellphone niya sa Tarlac bago sila sumakay ng bus. Hindi naman na pumayag ang asawa ni Gloria na ipa-autopsy pa ang kanilang mga labi. Maging ang anak ni Arman ay hindi na din pumayag sa autopsy. Ayon pa sa mga pulis, planado nga ang krimen dahil posibleng sa Kawayan City pa lang kung saan nga sumakay sina Gloria at Arman ay may lookout na ang mga ito. Ang lookout nga din ang siyang nagbigay ng impormasyon sa mga sospek tungkol sa plate number at body number ng bus na sinakyan ni Gloria. Napag-alaman din ng mga pulis na sinampahan pala ng kaso ni Gloria si Charlito at ang live-in partner nitong si Ramina noong April 2023. Ang kaso nga ay robbery at carnapping. Ayon sa kaso, puwersahang kinuha ni Charlito ang mga titulo at alahas sa vault ni Gloria, pati ang sasakyan nito. Nagkaroon ng warrant of arrest ang anak ni Gloria at nahuli, pero nakalaya nga matapos makapagpiyansa. Nang tanungin naman ng mga investigador si Charlito ay hindi siya nagbigay ng statement. Dahil nga dito, sinilip ng mga pulis ang posibilidad na mismong anak nga ni Gloria ang utak sa pamamaril at kinoconsider din siyang person of interest. Nagbigay naman ng pakikiramay ang Victory Liners sa mga pangyayari at sinisiguradong magpapatupad nga sila ng dagdag na hakbang para sa seguridad ng kanilang mga pasahero. Ayon din sa mga pulis, cooperative naman ang Victory Liners sa investigasyon. November 16, 2023, naiuwi naman sa Tarlac ang labi ni Arman kung saan siya nakatira at ayon nga kay Susana ay cremate ang labi nito. November 17, 2023 ay naiuwi naman ang labi ni Gloria sa Isabela. Sumisigaw ng hustisya ang buong pamilya ni Gloria at Arman para sa nangyari sa kanila. Ayon naman sa abogado ni Charlito, nang magharap nga ang ina para sa kaso ay nagkasundo naman sila at nagkapatawaran. Sa tingin ng abogado ay simpleng hindi pagkakaunan lamang ang nangyari sa pagitan ni Gloria at Charlito. Dahil nga hiniram lamang ni Charlito ang sasakyan ng kanyang ina at hindi daw ito ninakaw ng kanyang kliyente. Lumabas nga din sa social media ang isang recorded video ni Gloria na nirecord niya ng March 2023, isang buwan bago niya kasuhan ang kanyang anak.
Sa video, sinasabi ni Gloria ang kanyang mga inaing sa kanyang anak. Ayon kasi sa video, sinabi ni Gloria na walang karapatan ang anak niya na tumira sa kanyang bahay o kumuha ng anumang ani mula sa lupa. Binilin din niya sa video ang kanyang mga ari-arian sa mga kapatid dahil nga wala raw karapatan doon si Charlito. Sa video, sinabi din ni Gloria na ginawa ko ang lahat para maayos ang buhay niya. Pero sa kabila nun ay ito ang igaganti niya? Tinatanggalan ko siya ng karapatan dahil alam naman niya na naghati na kami. Ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya, pero ano ang iginanti niya? Base naman sa interview kay Charlito, inamin niyang may naging alitan silang mag-ina pero itinanggi niyang siya ang nagpapatay dito. Dagdag pa ni Charlito, nanay ko yun paano ko ipapapatay yun? Ayon pa nga kay Charlito, sa gitna daw ng mga aligasyon sa kanya ay ginagampanan pa din niya ang mga responsibilidad bilang anak at inaayos nga ang burol ng kanyang ina. Sinabi naman ng tatay ni Charlito na wala siyang alam na pag-aaway ng kanyang mag-ina. Naglabas naman ng isang statement ang kapatid ni Gloria na si Susana tungkol sa ginawang pagnanakaw ni Charlito sa kanyang nanay. Ayon kay Susana, bandang April o May ng 2023, tinutukan umano ni Charlito ng baril si Gloria. Hindi na daw ito pinalala ng kanyang ate dahil nga baka makulong pa ang nag-iisa niyang anak. Pero tila ito na pala ang simula ng magiging away ng mag-ina. Pero bago pa iyon, nagsimula daw hindi magkibuan sina Gloria at Charlito nang umuwi sila mula Canada ng nakaraang taon. Nang nasa Canada pa kasi ang mag-ina ay kinuha daw ni Charlito ang passport ng kanyang nanay para hindi ito makauwi agad sa Pilipinas. Nalaman na lang ni Gloria na nauna nang umuwi ang kanyang anak sa kanilang bahay sa Isabela. Pagka-uwi ni Gloria, doon niya nakita na pwersahang binuksan ni Charlito ang kanyang bolt na nasa loob nga ng bahay. Dagdag ni Susana, naglalaman nga ang vault ng humigit kumulang 3 milyong pesos halaga ng mga alahas at iba't ibang uri ng titulo na nakapangalan pa sa kanilang mga magulang kay Gloria at kay Charlito. Matapos nga ang pangyayari, doon na kinasuhan ni Gloria ang kanyang anak na si Charlito at ang ka-live-in partner nitong si Ramina ng kasong robbery. Sinampahan din ni Gloria si Charlito ng carnapping matapos kunin ang kanyang pickup truck. Kinumpirma din ni Susana na may warrant of arrest na laban kina Charlito at Ramina dahil sa mga kaso, pero nakalaya pansamantala matapos makapagpiyansa ng 720,000 pesos. Ayon pa kay Susana, posibleng kinuha ni Charlito ang pampiyansa matapos niyang ibenta ang 4 na ektaryang lupang nakapangalan sa kanya na nagkakahalaga ng 1.5 milyon kada ektarya. November 29, 2023, lumabas ang balita na tukoy na nga ng PNP ang pagkakailanlan ng mga sospek at ang mastermind sa pagpatay kina Gloria at Arman. Pero na mga oras na iyon ay hindi pa nila nilalabas ang pangalan ng mga sospek dahil gusto muna ng mga pulis na masampahan ng kaso ang mga sospek at maaresto. Maaari din kasing magtago ang mga sospek at tumakas kapag lumutang na ang kanilang mga pangalan sa media. Inihahanda din nila ang mga dokumento para masampahan ng formal na reklamo ang mga sospek. Dagdag pa ng mga pulis, kinukumpleto pa nila ang mga papel at ang sinumpaang salaysay ng mga kamag-anak ng mga biktima para nga maisampa ang mga kaso. Sinasabi din nila na nagtugma ang gunshell sa nakuha sa bus sa 3 iba pang kaso ng pamamaril sa Isabela at Nueva Ecija. Kaya nga sigurado silang mga miyembro ng grupo ng gun for hire ang dalawang mga sospek. December 12, 2023, lumabas ang mga balita na formal nang kinasuhan ang isa sa mga sospek sa pagpatay kina Gloria at Arman.
Kinilala ang suspect na si Alan De Los Santos, 41 years old na nakatira sa Cabanatuan City. 2 counts of murder ang ikinaso kay Alan. Ayon nga sa mga balita, November 20, 2023 pa naaresto si Alan sa Disalag, Aurora dahil sa mga kasong statutory rape at sexual assault. Ayon pa sa mga pulis, may lumapit sa kanilang isang informant na kumilala kay Alan sa dashcam video kaya nga nahanap nila ang suspect. Nang maaresto si Alan, nakuha nga sa kanya ang shorts at sombrero na ginamit niya ng araw ng krimen. Sa police station, umamin si Alan na sangkot siya sa pagpatay kina Gloria at Arman. Base nga sa salaysay ni Alan na pag-utusan lang siyang patayin si Gloria at Arman ng anak mismo ni Gloria ni si Charlito o alias Tisoy. Kinontak daw sila ni Charlito kaya pinuntahan ni Alan at ng isa pang suspect si Charlito sa kanyang bahay. Ang mangako daw sa kanila ni Charlito ay 60,000 kada tao ang ibabayad sa kanila. At kaagad naman silang binigyan ng 20,000 pesos bilang paunang bayad. Ibibigay daw kina Alan ang kabuang bayad kapag natapos na ang krimen. Pero wala na silang natanggap na dagdag na bayad matapos nga ang krimen. Inamin din ni Alan na siya talaga ay nagtatrabaho para nga sa gun for hire. Sa pagkwento ni Alan, si Charlito lang ang kausap nila sa buong transaksyon at ibinigay nga ni Charlito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Gloria. Ayon nga kay Alan, ng araw ng krimen ay dapat sa bus terminal pa lang sa Cauayan City ay sasakay na nga sila sa bus kasabay ng mga biktima pero hindi ito natuloy dahil napuno agad ang bus. Dahil dito, sumakay nga sina Alan sa isang sasakyan kasama si Charlito, Ramina at isang driver. Sinundan at inunahan nga nila ang bus na sinasakyan ni Gloria at Arman. Nang makarating nga sila sa bandang Cordon, Isabela, bumaba sila sa sasakyan para sumakay ng bus. Pero hindi pa din sila nakasakay dahil puno na nga ang bus. Dahil dito ay dumiretso na sila sa Bayumbong, Nueva Vizcaya at inabangan ang bus kung nasan nga nakasakay sina Alan at Gloria. Nakuhanan pa nga ng dashcam ang dalawang suspect na naghihintay sa tabi ng kalye para sumakay ng bus. Dagdag pa ni Alan, September pa lang ay may plano ng patayin nga ang mag-live-in partner pero nitong November lang nakuha na ng tiyempo na maisagawa ang krimen. Balak nga daw nilang gawin ang krimen pagkatapos ng huling hearing ni Gloria laban sa kasong isinampa niya nga sa kanyang anak. Samantala, patuloy pa din tinutugis ng mga pulis ang isa sa mga sospek na si Romelito alias Umpak na mula naman sa Nueva Ecija. Kasama naman sa sinampahan ng kasong murder si Charlito, Ramina at driver na hindi na pinangalanan. Itinanggi naman ng kampo ni Charlito ang mga bintang. Sinubukang hinga ng statement si Charlito na media pero hindi ito sumasagot. Ayon naman sa abogado ni Charlito, malungkot sila sa nangyari at sila daw ay may mga ebidensya na gagamitin nila sa korte. Abangan na lang natin ang susunod na update sa kwentong ito. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!